Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motes, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top Moth versus Onyx. At ito nga pala ay requested ni Jason Gayoles 888. Sabi niya, Moth versus Onyx, boss. Wala pa. 100% sabi niya. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito para nakaantabay, nakaabang at sumusuporta sa reaction video natin. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Pasensya na kayo kung nahuli na naman ako kahapon off ko, so mamaya pa yung pasok natin at pinahinga ko lang talaga siya, so buong magdamag ako nagpapahinga. Kumain tayo ng Korean barbecue para kahit paano imbisan yung natin, yung pagnanasa natin sa pagkain. Sarap din kasi kumain ng barbecue, Korean barbecue. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Pero bago ang lahat, shoutout ko lang muna yung mga nagpapa-shoutout, especially doon sa natin. Ang nagpapa-shoutout nga pala si Christian Taya Nituda. Sabi niya, pasigaw naman sir, Plan, galing pang Davao Oriental, Mindanao. Inaabangan ko lagi review mo sir. Yun. Reaction video lang. Yun. Natin. Tapos shoutout natin si John Ver Pagkaliwagan. Pa-shoutout idol from Odyongan, Romblon, Philippines. Sana mapansin, Tip Senior versus J. King Romano. O sige, gagawin natin yan. Ganun pa man, yun lang muna guys, kasi kahapon ko lang pinost yung reaction, so hindi pa nakita. At alam ko Sunday na dyan sa inyo. At ganun pa man, gawin na natin ito guys. So hindi ko inatake yung mga paborito ninyong artist guys. Lawakan nyo lang lagi yung pangunawa mo. Nagre-react lang ako rito. Tapos nakikita nyo lang ako nakakapag-usap sa camera. Ganun pa man guys, kung may masabi man ako hindi maganda, please hinto nyo muna yung video na to. At gusto kong malaman at maintindihan ninyo na ako na humingi ng pasensya, hindi ko sinasadya yun, nagsasabi lang ako kung ano yung tumatakbo sa isip ko, hindi siya opinion, hindi rin siya pananaw, pero kung nagets naman ninyo yung gusto kong sabihin, that's good. Ganun pa man guys, bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, man audio engineer at the same time, ang master hypnotherapist, man health master practitioner, man applied psychologist. Sa description, nandoon yung personal na channel ko, pwede nyo tingnan kung yung mga kanta ko at mga rap ko, at magkakaroon tayo ng mga bagong bisita doon, mga guests, at hopefully magustuhan nyo yung mga musika natin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, kung di nyo naman ma-share, i-like nyo na lang. Ganun pa man, let's get to it. Tapusin niyo yung video. Let's go. Aha! Kape tayo guys. Aha! Makinig sa mga barang lumilipad. Akala nyo siguro ay masasagad. Panay ang mga hagod at mga bala. Lumilipad para bang mga maya. Freestyle ang galing ko daw. Para bang mga tao ay napasigaw. Kasi matagal na kong hindi lumaban. Flip Top! Vuelta Balentong 3! Nandito ngayon! Bakit si Enigma mukhang natakalan na? Joke lang. Joke lang. Shoutout kay Enigma. P-Side Makati! Unang laban ng gabi! Makasaysayang event ang parating! Grabe laban ang parating! Flip Top magigayo! Unang beses! www.whipcups.com Whipcups. Ilang oras ba to? 22 minutes na matapos tayo agad. Search yan, Google nyo, mahanap nyo yan. Shoutout sa Shoutout sa pala webcams. sa mga kaaway ko kagabi. Ano nangyari kay Enigma? Ba't nabugbog siya ganyan? Unang laban, Vuelta Balentong 3, parehong taga-Calabarzon Division. Sa kanan ko, mula Dasmariñas, Cavite pa para sa inyo, magingay para kay Moth! At sa kaliwa naman, kay Rizal represent, magingay para kay Onyx! Tig 2 minuto dapat, sana sundan natin yung time limits. Nanalo si Moth ng coin toss, pinili niya mauna si Onyx. Unang battle ng gabi, Vuelta Balentong 3, pakinggan natin, unang banat kay Onyx. Check! Decide magandang gabi! Putang ina nila! Ako nga pala si Onyx. Yung nilampaso ni Jonah sa ahon nung Katagatri kay Husky na Lamon at ngayong Vuelta Balentong kay Moth, baka bumalentong na naman. Calabarzon Division Tryouts Champion, pero kung nagkataon siya, dapat may hawak ng titulo na yan. Subalit ang alab sa puso ng tulad kung makatang mandirigma, hindi mo kayang patayin, isa kang mahinang nilalang. Kapag nag-freestyle daw ako, sa flow ko lang dinadaan. Alam mo bang nung pinuna mo yun, pinamukha mo lang kung ano ang kaibahan ng bihasa sa baguhan? Sagana lang daw sa bilis kasi yung bara magaan, walang kahulugan ng sulat dahil utak ay lutang, lulod sa pagmamalalim, isang dakilang talunan. Di mo ako pwedeng husgahan sa mga anggulo na yan dahil ako'y di mo nalusutan nung nagkasalaan. Wow, so ibig sabihin,
naging champion si Mot at si Ona, ay naging champion si Onax pero magkasabay sila. Pero nung sa Laan, magkasabay sila, si Onax yung namayagpag. Siya yung naging champion. Hindi siya nabutasan doon. Ibig sabihin, si Onax, natalo niya na si Mot sa tryouts. Parang ganun. Para kung binuli yan, ubus laman ng baunan, wasak simot na parang pusi lang ng putang bayaran. Nasarapan na kung tirahin ka, kaya natagalan, nakalimutan kung kapos ka pala sa karanasan. Kada round pasok baon ka sa akin pinakawalan. Kasubitin kasunyang oti na biglang natuyuan. Aminado si Enigma, pati siya nilabasan sa sobrang init ng eksena yun na parang porno lang. Malawak ang iyong pangunawa, Husay. ngunit di ka alaman. Kaisipan mo'y kahalintulad ng makitid na daan. Papabuyin mo ako at magpapanggap kang malaman ng totoo, pagod na at hirap payat kung katawan sa kakasulat ng tulang pangmulat ng kamalayan. Naririnig mo ba ang tinig ng iyong nasa harapan? Sumisigaw ng pabulong sa iyong damdaming kalagan mo ang sarili sa pagkakagapo sa nakaraan at ang kahapong madilim ay talikuran mo na yan. Okay. Kasalukuyang nakakapit ka sa iyong sinimulan. Habang bumibitaw ako para sa iyong katapusan. Sa muli na pagtayo mo, tagilid ka na naman, poetikong tiningala nyo, pinayuko ko lang. Ako ay parang santo, luluhod ka sa aking harapan. Maparitin man o freestyle, uuwi kang pagapang. Walang espasyo dito na para sa iyo'y nakalaan. Kung meron man yun ang kwadradong kahuna hihimlayan ng katawan mong walang buhay matapos kong lagutan. Okay. I mean, maganda yung mga ginagawa ni Onax, pero everything is all about statement. Yung parang ganito ka hihimlay, dito ka pupunta, wala kang sinabi sa akin. Kailangan niya mag-create ng magandang punchline at sa tingin ko hindi niya pa na-adjust yung sarili niya kasi freestyler siya eh. Yun kasi isa sa pinaka problema din ng isang freestyler, which is problema ko din yun. Dati nung lumalaban ako, ganyan na ganyan din ako talaga eh. Makikita niyo yung mga freestyle ko minsan, ganyan yung banat ko eh. Yun yung pinaka mali na dalhin mo yung freestyle format sa written format. Kasi sa written format, kailangan mong ma-define yung struktura ng setup at punchline. Makita mo dapat yung difference na talagang punchline tong parte na to at ito yung setup. Pag hindi nyo makita yung idea na yun at hindi yun klaro sa isip ninyo, nagmumukhang setup yung buong setup na yun kahit may punchline na doon. Kasi nagmumukha siyang statement eh. Gets niyo yung gusto kong sabihin. Pero mahusay si Onax. Kailangan niya lang talaga ng may magtuturo sa kanya. Kung sa freestyle lang, sigurado mananalo siya palagi. Kasi very convincing yung flow niya. Very dramatic yung pag-aagawa niya palagi. Maganda yun. Kasi tuloy-tuloy, maganda yung work ethic niya sa paggawa ng linya. Maganda yung yung flow niya. And at the same time, kumukonekta yung bawat words. Yung bawat pinipili niya mga letra, maayos pakinggan. Very, rin siya tawag dito, informal siya pero napakagandang pakinggan niya dahil makamasa. Pero at the end of the day, kailangan mo talagang mahanap at masilip yung punchline na talagang shit, ang bigat nun. Paano mo niya nalagay yun? For example, ng punchline, ang pinaka-the best na example pag gagawa ka ng punchline, for example, ilaw, 'di ba? Yung punchline mo yung parang ilaw na yun. Paano gagamitin yung ilaw bilang isang konteksto sa isang rap battle? Kung wala sinabi ko, itong dalawa kong kamay, hahatakin ka mula sa ilalim ng kama, sisigaw ka na para bang walang umaga, at tiyak, pagkatapos nito, ikay mamamatay. Pagkatapos ng 24 oras na ikay mahihimlay, maghahanap ka ng ilaw na parang basta ganun eh. Parang kailangan meron ka talaga magamit mo. Ang hirap lang talagang i-explain pero o kaya pwede mong gamitin yung pangalan. Ang hirap nang gumawa ngayon ng context na maano mo talaga na parang makita mo yung difference kung paano ginamit yung punchline yan. Ang dami mga example guys. Kailangan yung punchline mo rin witty. Kailangan mo lang umisip talaga ng very creative. At ngayon, ang hirap mag-isip ng creative na punchline ng on the spot. Especially ngayon nakikinig ako. Kasi, na-inspired ako pag nakakarinig ako ng ganyan. Na nakikita ko yung potential. Nakikita ko rin yung problema na pwede pa namang ayusin eh. Sa tingin ko, pag nahanap ni Onax yung problema niya sa written niya, he's gonna be unstoppable. Ang problema lang, si Mot nahanap niya na siguro yung style niya. Ibang ganun din yun eh. Yung parang sa kadiliman, parang ganun. Ang ganda rin yung ilaw. Naisip ko ngayon yung parang ilaw. Hinata.
Hingi ka, mga ganun. Tuloy natin guys, sorry napaisip ako. Talaga nang para mo'y barya. Literal na mabigat sa bulsa kapag dumami ang mga kagaya mo dito. Palitan ng kataga sa pagitan natin dalawa'y malaki ang diferensya at imposibleng magpantay na parang dolyar at piso. O iba ang aking estilo. Kaya sakin kain kapag dating sa lirisismo. Agos ay kaya kong salungatin, di ako replika lang dito. Sa aking mga paningin, mananatili kang anino. Yung katulad ng ganun, sa aking paningin, mananatili kang anino. Pero pag nagamit mo pa yun, yung struktura ng setup mo, yung parang, yung parang dolyar at piso, sumusunod ka lang sa akin. Para kang refleksyon, yung parang gano'n. Di tayo magpapantay. Kahit saan man tingnin. Saka lang anino. Parang gano'n, parang ang ganda ng pakinggan nun Kasi na-define mo yung punchline mo Papunta, naririnig ng mga tao, merong idea doon, papunta sa yung anino. Parang gano'n kasi, yung ginawa niya maganda pero premature lang kasi hindi niya nabigyan ng maayos na setup. Although merong different, na-define niya yung idea ng peso na hindi tayo magkapantay. Tuloy natin. Kaso nawala lang yung esensya ng magkapantay, pero isa ang anino. Parang, kasi diba, hindi siya pantay. Anino kasi parang hindi naman, walang value yung anino Parang, lang siya parang, byproduct lang siya ng ilaw, diba? Tuloy natin. Tapos si Mota. Check! Game! Sa freestyle niya daw maraming napasyet. O sa freestyle mo maraming bumit. Si Sir Arik nilabasan kasi pagtapos nun tinira kanya sa puwet. Bars. Nabaril si Onax. Gusto niyo, di ba yun yung sinasabi kong punchline na maayos. Di ba? Freestyle pas na-define niyo yung galing. Na bars kagad si Onax. Sa pool, si Onax. Onax, kampiyon ba to? Pwes sa kampyonato, wala akong pake. Ako'y babali ng tropeyo at babasag ng plake. Total bilang kampyon, sa'yo'y parang di naman angkop. May titulo ngang hinahawakan pero nakakahiya kang itampok. Kasi madalas makalimot to ng linya. Talagang nakakapanlambot. Maigi pang nanood na lang ako ng patalastas. Buti pa yung champion doon, walang chok. Guys, walang champion doon, walang chok. Ang galing. Dalawa na kagad punchline ni Mot. Ang laking bagay na agad yan. Yung choke, ginamit niya yung choke bilang isang punchline. Champion, dinepay niya yung champion, tapos champion na panglaba. Tapos ngayon, walang choke. Laking bagay din. Na-expose kagad si Onax, first round pa lang. Pinakita ni Mot yung difference ng tao may punchline at saka yung tao na magaling talaga. Pag translate mo lang yung freestyle na estilo mo dito sa written format. Kasi nagmumukhang makikita mo talaga na kailangan ma-define mo yung punchline mo ng maayos. Ibig maganda yung pinakita mo, but yun performance wise na lang. Pero dito sa pinakita ni Mot kung paano talaga maglathala ng punchline. Lakas. Kasi mahina memorya mo. Pero pinasasalamatan ko ng sobra to. Pinakinggan ko mga laban at obra mo, tol. Pinagaling mo, insomnia ko. Sa akin bagay na guys. Obvious na yan, kitang-kita nyo na agad. Laban niya kay Jonas, nag-choke to. Huling nasabi niya, ganto. Kasing baho ng barado na banyo. Kasing baho ng barado na banyo. Nang biglang natigil yung sinabi, malamang naalala niyang siya pala yung tumae. Natawa si Onax. Oo, dumume, nagkalat. At mukhang mauulit yon kaibigan. Kasi kailangan mo pa rin magkalat ngayon para may lupa kang libingan. Total, lalim-laliman ka naman pero walang kumonang yung sentido. Di naman malalim ang dating ng komplikado mong estilo. Ano, mangangatwirang iba ka sa karaniwang paborito? E aanhin mo ang pagiging hindi generic kung hindi ka rin epektibo. Pero kahit sunod-sunod yung pagkasawi mo, dapat feeling blessed ka pa rin at gifted. Isipin mo yon sa lahat ng kampiyon, ikaw lang yung talunan na undefeated.
Wow, nausukan si Onyx nun guys ha. Ang ginagawa ni Onyx, bakit nagkagano na si Onyx? Ucha champion. Wala bang naggabay sa kanya? Siguro na ano na siya na tawag dito na nalansi siya ng idea ng pagiging champion niya sa freestyle. Guys, wala karangalan sa pagiging champion mo sa ano sa tawag dito yung sa tryouts, wala dun. Walang karangalan. Nag-champion ka lang dun pero para lang makapasok sa tryouts. Pero kailangan mo talagang pagdating dito sa written format, kailangan talagang galingan mo na talaga. Wala bang nagturo kay Onyx? Wala, freestyle lang talaga yata si Onyx eh. Kailangan mag-adjust siya dyan. Pero pwede na rin yan, baka gumaling pa si Onyx. Kasi meron na siya magandang setup niya, maganda yung flow, makapagpili niya, yung vocabulary niya mataas. So pag nalaman niya pa paano mag-punchline, delikado na yung ibang mga artist. Ayun. Kailangan niya na mag-research dito sa YouTube. Kailangan niya ng mentor at saka kailangan niya pumili ng artist na pwede niya pakinggan. Tapos gayahin niya yung formula ng ginagawa. Pinaka the best siguro na sa top 5 ko siguro pwede kong i-recommend si Tipsy D, Sak Maestro. Si Sinyot din, pwede. Sino pa ba pwede kong ilagay doon? Sa top 5 ko. Pwede rin si Balakid. Si Tipsy D, Sak, Sinyo, si Balakid. Sino pa pwede kong ilagay sa huling-huli? Sino pa pwedeng ilagay? May magaling pa ba sa ano? Sa flip top? May old school ba na magaling? Pwede ko sanang ilagay si Fuego o si Datu eh. Magaling si Datu. Pwede rin si Delo o si Target. Pero pwede kong ilagay sa ano, sa top 10 na yung mga yan. Pero sa top 5 yung may solid yung punchline talaga, makikita mo talaga na may punchline. Siguro si Tipsy D o kaya Sak. Ayan. Kasi sila talaga well-defined at yung structure ng punchline nila malinaw. Makikita, maririnig mo talaga. So, pag yun yung ginagaya mo at konsepto mo, yung formula nila, makukuha mo yung, ano mo, yung, mas maiintindihan mo. Kasi minsan, hindi sa paramihan ng nasasabi yun eh. Diba? Makakita mo na lang na parang, kahit ganito lang sabihin mo, basta effective yung punchline mo, mahusay. Tuloy natin. Ano, masakit? Kala mo mabait? Talagang ganyan ako, hangal. Durug na durug tong sinasagasa ako ng... Ang ganda ng t-shirt ni Moto. NS Comics Show. Ano siya, saan niya kaya nabili yan? Issue number 1. Yeah, nerd. Bawat paandar sumusuntok sa kada linya may... Nerd Skills. Binili niya pala yan sa ano. Kasi parang grupo rin yata mga rapper yan. Pero maganda ng comics. Kasi big fan ako ng mga comics eh. Ang pinapanood ko, ang binabasa ko ngayon, Sakamoto Days. Ganda din, Sakamoto Days. Tuloy natin. Kasama pang asar, tamang sismag ako ngayon, ikaw yung crew ng inasal. Pero di ko na... Nabalitaan ko nga yun si Smaglas para meron daw siyang binato o sinapak o parang sinaksak ng tinidor. Guys, bata pa yata si Smaglas din kasi. Guys, iwasan niyo yung gano'n. Masyado kayong high blood, masyado kayong violente. Hindi yun nakakaangas, nakakaganda ng... Wala kayong self-control pag gano'n. Kailangan nyo ng self-control, may poise pa rin kayo. Gentleman pa rin kayo. Kailangan nyo yan talaga. Pero syempre, bata pa si Smag. Nandun yung talaga yung mga kabataan ngayon. Wala pa silang... Kaya pansin niyo yung mga talagang OG o talagang gangster talaga o talagang tahimik lang sila. Alam nila. Kasi kailan nyo lang mararanasan magkaroon ng self-control pag nasa kulungan na kayo. Malalaman nyo lang, huwag kayong gumawa ng mga violente para hindi kayo pumunta sa kulungan. Wala na. Natutunan nyo na yun. Pag nasa kulungan na kayo, kailangan nyo na lang manahimik kasi tatakalan talaga kayo eh. Pag nagsiga-siga kayo sa kulungan eh. Diba? Kaya minsan talaga kailangan nyo talaga. Ngayon pa lang matutunan nyo na yung self-control. Tuloy natin. Kailangan sapakin kasi kung mapapansin nyo yung pisngi neto, talagang lawlaw na, parang nalaspag sa beso-beso. Wala na yan sa tamang pwesto, masyado nang mababa. Baka nga pag inaperkat kita, sa pisngi pa rin yung tama. Gagat ko siya. Oo, sa division kita'y kasama, pero
kailangan munang tanggalin. Pagkat sa battle, kung si Thomas walang kinikilalang friend, sasagasaan kita ng tren. Ano? Exaggerated ba masyado? Pwes gawin nating technical pa yung senaryo. Sinagasaan ka ng train kasi kulang ka pa sa husay. Kaya ikaw mismo ang dinaanan ng ensayo. Kaya dapat di ka na lumaban. Alam mo din naman sa Burst din yun eh. Sinagasaan ka ng train. Yung train, yung idea ng paggamit niya ng train, yung training, yun. Ensayo. sarili mong hindi ka kahusayan. Pero sa bagay, bata nga pala to ni Lep ay magaling din magbulag-bulagan. Magaling din magbulag-bulagan. Ito'y parang tawag ng tanghalan, papalitan na tong kampiyon na sa sobrang pangit mag-perform, siya na mismo yung ipapalo dun sa gong. Pero seryoso, totohanan. Dapat nga ba tong maging kampiyon? Kabulaanan. Wala kang katibayan kasi marupok ka kung lumaban, kaya tama lang pala na kalbo ka, Sir Arik. Sa bigote nga lang nakulangan kasi para kang si Steve Harvey. Oo, mali ka ng kinoronahan. Sa Miss Universe. Maganda yung mga, mali ka na kinoronahan. Ganda ng mga setup ni Mot. Dito pa lang, even though maganda yung punchline ni Mot, pero hindi pa structured. Konti pa lang yung detalye yung binibigay niya bago yung punchline. Pero mas gusto ko na yung Mot sa panahon ngayon. Kasi mas maraming detalye, yung mga maliliit na detalye na lalagay niya na bago yung punchline. Dito parang sinasabi niya lang para ang sista bigote. Pero yung Mot ngayon may detalye pa May mga maliliit. Kasi yung mga maliliit na detalye guys, yung nagbibigay talaga at nagpapaaganda ng response. For example, sabi kung gamitin ko lang example yung ginamit ni Mot na flip top para Sir Arik para bagay sa yung isang kalbo na merong bigote kasi mali ka ng kinoronahan. Even though may punchline yun kasi may setup na si Steve Harvey tas napapanahon. Pwede niya sabihin na sa isang show may isang tao, isang kalbo, ganito, may matipuno, may bigote at nagsasalita na parang ganito. Pero di na, parang maganda yung may detalye siya. Mas maganda yung Mot sa panahon yun. So sa tingin ko, first round ako na agad ni Mot kasi very, intricate yung formula niya, mas define yung structure niya. Even though maganda yung pinakita ni Onax, other than that, pati sa tingin ko parang performance once lang ginawa niya. Kung pagtitimbangan niyo yung performance, tapos yung punchline pa rin tayo. Alam niyo naman dito, diba guys? Tuloy natin. Mot, round 1. Di ako nagre-rebat. Ba't ako magre-rebat? Kung i-re-rebat ko, wala din namang kwenta. Kung puro evento lang, tinira daw sa pet, bakit? Meron ka bang pruweba? Round 2, mic check. Alam kong sapat niyang barang dala mo. Ngunit kulang ang tapang mo para labanan ng takot at agam-agam na mabigulang gaya ng yung unang natamo. Dinurog ang pusong mamon mo ng pusong bato. Iligpit lahat ng basurang nakakalat dito sa flip-top, simot dapat. Oo, simot dapat, di ako magmamalinis. Dumi ka lang sa industriyang to. Di ako magiging mabait. Talagang sasamahin to. Ikaw ang uuwing talo. Kung ako'y aasarin mo. Magiging mapanglaw ang gabing to. Sa gawin to dahil dito ko uumpisa ang wakasan ng maliligayang araw sa kulturang to na makatulad mong wak. Wanna biglak na yung naka-bloodline nila Ponger at Crack. Gusto lang po nung sinibat. Palako lang gamit biniyak. Ginawang panggatong ni Enigma upang ako'y lalong lumiyab. Di ako magiging maluwag sa mga tagtag pampasikip. Oo, masipag ka sumulat. Pero tamad kang mag-isip. Kaya imposibleng manalo sa akin itong batang nanggaling pa sa rap line. Dahil ang punchline ko pang grind time, sa'yo pang circo tsaka lap line. Parang high-tech lang atek na hindi kay handgun ako carbine. Pagdating sa diskarte sa debate, manliliit. Medyo gumaganda na yung mga bara dito ni Onax kasi gumagamit na siya ng figure of speech. Meron na siyang comparison na idea. Sa laking kalye to na parang weirdong estudyanteng nakabase yan dunong sa libro. Mali ka ng pinasok na pinto. Labas hindi mo silidto. Ako ibang klase, ordinaryo ka lang sa paningin ko. Kaya, sayang yun, putang anak, kung nabigyan niya ng magandang punchline yun parang nasa silid ko, parang ganito. Di mo kumaka, parang parang ganun sana yung punchline nun Kaya lang, parang malas ka, parang nag-poise pa si Onax nun, kailangan binanatan niya ng malahali mo.
Ano ba sinabi niya rito? Mali ka ng pinasok na pinto. Labas hindi mo silid to. Karte sa debate. Manliliit sa laking kalye to na parang weirdong estudyanteng nakabase ang dunong sa libro. Abasi ang dunong sa libro. Sabi niya. Mali ka ng pinasok na pinto. Mali ka ng nakabase ang dunong sa libro. Mali ka ng pinasok na pinto. Labas hindi mo silid to. Labas di po silid to. Tapos after dapat punchline na eh. Labas di mo silid to. Mas mabuti nang umalis ka dahil ako yung tao na nagsusunog ng libro. Parang o kaya walang kwenta ang taong laging nasa silid aklatan kasi sa ating dalawa nagsusunog ng kilay ang isang katulad. Parang ganun, parang mas ahid yung nagsusunog ng kilay o nagsusunog ng libro o parang bawal ang hindi nagbabayad ng renta pag humihiram ng sarili kong libro. Parang ganun. Maganda sa tangina sa si Onas. Sinabi niya lang rito, ano ba sinabi niya rito? Ako ibang klase, ordinaryo ka lang sa paningin ko. Ibang klase, ordinaryo, wala. Sayang yun. Kailangan, kasi ginamit niyang struktura yung estudyante. Dapat kailangan niyang sirain yung ginamit niyang struktura na yun. Ordinaryo ang estudyante, pumupunta ka doon sa library o silid na yon na hindi ka allowed. Kailangan, paano mawawasakin yung estudyante kasi yun yung main topic mo eh. Ang ginawa niya lang, ordinaryo ka lang sa paningin. So, hindi nakakasira yun kasi parang ordinaryo eh. Assuming lang yun. Isa lang siyang nag-a-assume ka lang. Pero maganda kung umalis ka dito kahit hindi nababagay ang mga tao dito dahil isa akong tao na pumapatay ng mga ordinaryong tulad mo, mga ganon. O kaya sabihin niya na ilan na yung mga tao na pinaslang ko na tulad mo na addict lang sa libro, mga ganun. Punch na yun, sayang talaga si Onas. Kaya, Napakahusay na hindi niya pa nakuha yung para sa kanya. Kasi once na malaman niya yung kakulangan niya sa pagsusulat, delikado na yung flip top. Pag bumalik siya, 7 years ago pa lang to guys. Meron siyang 5 years para ma-define. At sa tingin ko, na-define niya na siguro. Hindi ko alam kung lumalaban pa si Onax, pero dapat sa panahon ngayon, very advanced na yung gawa niya. Yeah. Sayang yun. Tangina. Nabibilib din ako ito kay Onax kasi may potential tong taong. Tuloy natin. nakakapaso ang init kapag ang araw ay tirik. Kasi kailangan mo talagang wasakin yung ginamit nung setup eh. Kung may ginamit ka na subject doon na estudyante, kailangan yung punchline mo panira ng estudyante. Kung may gumamit ka ng kadiliman, kailangan mo gumamit ng ilaw para masinagan yun. Kung gumamit ka ng technical tungkol sa kotse, kailangan ikaw yung mekaniko ng kotse na yun. Ganun yung punchline eh. Parang kung ikaw ang dumi sa lababong, ikaw ang barado sa lababong to, pues ako naman yung tobero magtatanggal ng bara sa'yo. Parang gano'n. Di ba nakita niyo yung punchline? Ikaw yung barado, ako yung tobero. Kailangan makita ninyo, ma-define ninyo, yun yung punchline na witty. Ikaw ang nasa kadiliman, pues ako naman yung liwanag na magsisilaw sa mga mata mo. Parang gano'n. Kailangan opposite palagi. Kaya para de-define kasi in-structure mo yung na yun eh. Yung setup mo eh. At yun yung pinaka-the best nun eh. O kaya pwede mong sabihin na parang wala akong pakailam kahit na pulaw ang kuryente mo, konektado kaming lahat, parang poste ng Meralco to, parang ganun, diba? Parang makikita ninyo na merong talagang opposite na de-define yung punchline, you know. Pag nakita yun ni Onax, kahit gaano pa kahaba yung setup niya, much better yun pag maganda yung punchline niya at napakabigat. Yan, ma-realize ni Onax yun. Hopefully, napapanood to ni Onax at hopefully, magets niyo yung sinasabi ko. Dahil I'm pretty sure na once na nalaman niya yung kakulangan niya, siya mismo ang bibilib sa sarili niya na parang, oh shit. Kasi alam niyo yung mga idea na parang na-eureka ka. Yung parang, oh shit, meron ako nasulot na napakabigat na bara. Yun. Tuloy natin, guys. Hopefully, I'm very, ako sa mga tao, nakaka-inspire yung makakita tayo ng mga tao na may potential talaga. Kaya sa gilid na nahimik ako at nagpalamig. Pero si Mot di nagpatinag, umabante palapit. O malayong mapauro ang sasikat na nabik. Siya daw ang bagong ahangaan na sa lumay pamalit. Kahit sino lalabanan, walang takot malupit. Pero yung tapang ginagamit sa sariling kapatid. Imbis matakot sa dilim, manatili kang panatag. Dahil kahit saan ka magpunta, tanga, palaging may liwanag. Sayang din yun. Kahit saan pumunta na dilim, palagi may liwanag.
Premature din yan. Tuloy natin. Next mo. Anong kapatid? Gago, hindi na tayo friend. Malaponger daw ako, bakit ako umattend? Onax, anong Si Ponger kasi hindi umaatin eh. Tsaka lagi late. Tuloy natin guys. pakaramdam na maraming nakapaligid sa'yo? Lahat nakatitig sa'yo, nakikinig sa bukang bibig mo, tapos bigla kang mawawala, mangangapa, malilito, tipong may ibig kang sabihin, pero yung sasabihin mo, wala palang ibig sa'yo. Kaya hirap kang magkabisa kasi nagpapakasira ulo ka. Simpleng ensayo na lang, tinatawag mo pang silid ng panahon at kaluluwa. Gago, mukha kang tanga. Dumadragon balls ka pang punyeta ka. Feeling super saiyan porkit malala na yung hepa niya. Pero kung may Dragon Balls nga talaga, sige, maghanap ka na lang. Umalis at mapadpad kung saan. Sapat na yung makahanap ka ng kahit dalawa lang, tapos ikabit mo sa'yo para may bayag ka naman. Pero talagang gagawin niya yan. Sanay kasing maging tanga to. Handa siyang maghanap ng Dragon Balls kahit sa gitna ng mga nagpo-Pokemon Go. Eh kung saksakin kaya kita, asintahin ko sa gitna yung ulo mo. Parang hairline ni Vegeta, magkakaroon ka ng matulis sa noo. Sa mga di nakakalam, Ang bagay nun guys. So parang hairline ni Vegeta, magkakaroon ka ng matulis ano. Punchline. smoker talaga to, na nahibang sa kakatake. Siya daw ang breadwinner ng pamilya nila kasi Meron din mga ganong klase ng mga punchline yung parang pag-define ng punto mo, 'di ba? Yung parang ako yung magsisimulang pinaka the best na punto na punchline yung highlights ni Cripply dun sa ano niya, laban niya kay M-Side. Although maganda yung pinakita ni Cripply dun, sa tingin ko very controversial, pero hindi naman controversial yun eh. Malinaw na M-Side yung nanalo dun. Talagang medyo natulak lang talaga sila, influensyahan sila ng salitang Himalayan. But other than that, talaga may mga ganun mga punto. Parang kinubli, parang tapos makita ng liwanag siya, parang ganun. Tuloy natin guys, sorry ah. malakas daw siyang mag-bake. Kaya ka nag-choke sa kakasmoke. Malalang ubo yung naging ache. Ako sa dami ng binubuga, daig ko pa yung nag-wave, pero sa akin ay hindi ka safe. Parang kapalit ng pagbibisyo, kakawawain pa kita rito. Hanggang sa litrato mo, igawin na ring babala sa mga kaha ng sigarilyo. Teka, litrato, sigarilyo, yung pagkakatulad, di mapigil kasi yung litrato mo at Yossi parehong nangangailangan pa ng filter. Isa kang attention seeker, nabasa ko yung post mo sa FB. Di ko alam kung seryoso o pakwela. Kung kailan maraming kailangan tapusin, tsaka pa daw siya kinantot ng problema. Kung ganon, malamang pagsubok ang pangalan ng magiging anak nitong mangmang. Mga lihiti mong kamag-anak ng mag-amang balakid at hadlang. Ano nga akala mo? Ito'y patawa lang? Hindi, kasi kahit pagsubok ka man sa daan, walang problema. Di ako takot matibo sa hahakbangan kasi baka tinik ka nga, pues gagawin kong lukso yung labanan. Tutal katapat mo'y lundag lang pagkat talunan ka lang naman. Kaya hindi kakawalan. Si Sir Balakid, hadlang, tinik, talunan ka lang naman, di ba? Opposite. Ang ganda na. Nabaril na naman doon siya, Onax. Ay. Usok. Nausukan si Onax. Nausukan. Gagaling na si Onax dito kasi natanggal natin yung niya eh. Yung kulam sa kanya. Di ba ganun pag nakukulam, inuusukan. Which is true yun guys, kasi ang usok kasi nakatanggal ng mga bad vibes yun eh. Kaya minsan yung mga tao ginaganon sila ng insenso. Kasi pang sira ng energy yun eh. Nakapasok yung usok sa yung nakapalibot sa inyo na is very spiritualistic din kasi ako. Tuloy natin. Rarik, may pinagbibigay alam. Hindi si Jigsaw o si Doc Pau, ikaw daw dapat yung nang ibang bansa na lang. Pero ano pa man, malamang umuwi ka na naman nakasawian ng dala. Maging sarili mong magulang, di na makuhang magtaka. Nasanay na sila, kaya kahit baliktarin mo pa, ang magiging tanong nila, anak o Laxcano, spell it backward, Onax, talo ka na.
Tawakin mo na lang ako pag time ko na. Kasi lagi nilang pinupuna kung ba't daw ako nandito, ba't nag-champion eh, dahil freestyler nga ako, di ba? Kayo masasaksihan nyo ngayon kung paano ko gawin ulit yung ginawa ko dito, kung paano ko nilang paso. Pure freestyle round 3, pukin lang ina, sigurado magmumukha ka ngayong gago. Di ba? Nakita mo naman, di kita kailangan sulatan. Bakit? Para saan ako? Para saan? Para magkwento? Magkwento ng imbento? Di ko kailangan gawin yun, tropa. Okay na ako magmukhang tanga sa mga tao, at least yung sarili ko, hindi ko niloloko, tanga. Kaya, wag na, di ko na kailangan pa na mag-unat pa ng kung ano-ano. Pasensya sa mga naghangad na ako ay magbigay ng malupit na laban, pero tao lang ako. Pero hindi dahilan yon. Pero nandito pa rin ako para humarap kasi meron akong bayad. Hindi ako katulad ng iba na pag alanganin ng laban, di na pupunta, halatang duwag. Di ba? Ganun lang yon. Di nyo ako pwedeng husgahan. At lalo ka na. Lalo itong nilampaso na kita eh, gusto mo pa bang ulitin ko pa eh, kaya sama-sama ako na. Tama na yun. Kaya yung gusto mong panalo, sa'yo na. Mukhang kailangan mo yan. Ako, di ko kailangan yan. Kaya kong mabuhay mag-isa nang wala yung hinahangad mong kasikatan. Di ba? Yun ang sampal na katotohanan sa mga katulad mong mayabang. Puro ka lang hangin, pukin ang ina mo, papauwiin kita ngayon na gumagapang. Kahit freestyle lang ang gamit ko na sandata, patay ka pa din, men. Ganto kahusay ang makatang tumalo sa'yo, puta, na dapat ipagmalaki mo yan, men. Kasi, hindi na uubusan ng letra. Kalabang ko, parang kabayo, si Petra. Putang ina, ngayong balentong buwelta, puta, balentong talaga ako, putang ina. Pero huli na para magsisi pa. Baka may mga ibang pagkakataon pa na magawa ko ulit yung mga dati. Pero di na yun importante kasi nandito na ako sa stage ngayon, mga pare. Bot! Ikaw na bahala. Salamat. Sige, salamat. Sa tingin ko nakuha na ni Mot yung round 2 at round 3. Landslide na to. Okay, game, di na ako magre-reback. Pasensya na. Okay, game. Sa tryouts, ako'y tinalo ng isang Onax na determinado. Nakamit ang kampyonato, nakadama yata ng labis na panalo. Kaya matapos ang lahat, pati sarili, binalato. Katagatri, tanda mo, lumaban ka sa husky pero di ka umubra. Dahil sa tinalo ka ng aso, pumapunchline na pala ako pag sinabi kong ulul ka. Pero bago yun, pinaboy ka na ni Jonas, inihian, tinaihan hanggang maging patapon na yung papel tapos pinaglaruan ka pa ng aso. Isa kang basurang diaper. Pero bago ka magalit dyan, Aber, magpasalamat ka na muna. Kahit ginawa kitang pampers, at least naranasan mong manguna. Pero laki na ng pinagbago. Humihip-hop na nakonyo. Malayo na sa dating Onax na chumichikano loko. Kung pusyos pa yan, yung long sack nakatodo, naka long sleeve pa na polo, pero pinakanagdala sa lahat, yung backpack niya na domo. Pero seryoso, rap skills mo bulok, tang twist mo walang suntok, nagbibilyar yata ng walang bola tong walang tinutumbok, kasi parang walang laman na lata. Puro ingay lang naman. Ay mali, luma na pala yan, pues parang ambulansya ka naman. Yung paalis pa lang, mabilis at puro ingay pero wala pa ring laman. Samantala pag ako na anak ipagunahan, hindi salita, takbo ng panahon yung pinapabilis. Ngayon isang taon mong dadalhin, ibibigay kung consequence. Ilang buwan matapos tong laban, makikita nyo pa yung evidence. Paglabas ng video, kanyang intro, wake me up when September ends. Kaya sige, matulog ka muna at sulitin ang bagong Oktobre magbubukas. Pagkatampag kamatay mo sa akin ay ipapaalala pa ng undas. Dinalalampas pa ng Desyembre tong paglutas ko ng tasko. Masaya akong pinatay kita sa mga nakaraang buwan. Kaya maligaya ang Pasko. Ito'y maagang aginaldo, bomba sa regalo. Pasko at yung past ko. Galing. Ika'y sinalubong ko ng pasabog, parang pumasok na ang Enero. Kaya nagsisimula pa lang ako. Gusto ko sanang sulitin, patubero. Magiging kulang ka lang halin tulad ka ng mga araw sa Pebrero. Kasi di ba marunong tong bumasa? Pero sa Marso may pag-asa. Dadaan ng Holy Week, mag-summer school ka sa mga pabasa. Sasapit ang Abril para sa magigiting. Hindi sa tulad mong pinairal ang katamaran. O paano? Labor Day na naman sa Mayo. Gago, magtrabaho ka naman. Kasi palamunin pa rin daig paalagain na bata. Sasapit ang Hunyo.
yan, hindi mo pa rin dama ang pagiging malaya. Biglang Hulyo na naman, dadak puntos ko'y madadagdagan dahil ang laban na to'y sa'kin tulad ng aking kaarawan. Pareho ko na kayong pinaghandaan. Ika'y pinatay ko sa kada buwan. Sa bilis ng panahon ay tinangay, oo, sinabay ko sa Agosto hanggang sa di niya mamalaya na Setyembre na ulit. 1 taon ka ng patay! Wow, ginamit ni Mot yung bawat ba? Napakahusay na. Walang kinain si Onyx. Onyx! Yan. Baunin mo yan. Ako nang bahala mang asar kay Mot pag natalo siya. Tignan natin kung matatalo si Mot. Pero ito muna, baunin mo, Onyx! Matay si Onyx. Kaya, naglalakbay diwa ka na lang ngayon, binigyan ng pagkakataon na sumampa rito at makilala kung sino ang tunay na kampyon ng Calabarzon. May potential si Onyx. Hopefully gumaling pa si Onyx. Gusto ko siya makita na lumaban sa panahon ngayon. Sa tingin ko, mas may husay na siya sa panahon ngayon. Landslide na yan, guys. All 3 rounds. There's nothing. Wala akong mabibigay kay Onyx. Kundi simpatya. Natin, guys. Dito, hindi pa masyadong define yung ibang mga punchline ni Mot. Even though may punchline siya, mga isa, dalawa. But much better siya ngayon. Tuloy natin. Left top, Vuelta Balento 3. Unang laban ng gabi. Mot ng Dasmariñas, Cavite versus Onyx ng Cainta, Rizal. Magigay, isang beses para sa kanilang pareho. Grabe yung laban na yun ang boto ng Hunado. 5-0 para kay Mot. Hindi naman grabe. si Arik talaga grabe yung laban nun. Pero sa tingin ko yung sinasabi niyang performance. Maganda yung performance na pinakita. Hindi. Siguro bibigyan ko to ng 9 siguro. Hindi lang maayos yung third round ni Onyx. Ganun pa man, guys. Sana nagustuhan niyo reaction video na yun. Kawawa naman si Onyx. Pero may bawi naman si Onyx siguro next time. Sana galingan niya. Gusto ko siya makita mag-rap. Hopefully meron siyang matalo. Kahit isa or dalawa. Si Chamba din yan si Onyx. Ganun pa man, maraming salamat guys kung nagustuhan nyo yung reaction video na yan, i-like nyo nang i-share ninyo. Kung hindi, okay lang, mga problema doon. Ganun pa man guys, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tigit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro, ingat kayo lahat yan. Peace out.